Unang-una, nakasulat, Pacquiao tapos Emmanuel. Parang, okay. So, yung anak ni Pacquiao kasama. Sabi ko, hindi nyo man maiisip, pero Australia talaga yung pinaka-friendly na team. As kami ni Robin, as much as possible, ayaw namin manakit kasi we don't have any skills sa combat eh. So, nag-slow-mo lahat. Yung pagtingin ko sa timer, nag-slow-mo lahat. Hindi ko man na-feel na 6 seconds na lang yung natira. Parang ganon. Picturean mo naman kami ni Yunsil kasi alam mo naman, baka hindi na natin makita to. Ganon na talaga. Yeah. Lara, I'm going to Philippines. Really? Sabi ko. Really? Sabi ko. Yes, sabi, I'm going to visit you. Tapos after Physical Asia, dun ko na-realize na yung pinagdadasal ko, yung pinapangarap ko for the longest time, ito yung right timing na binigay ni Lord. Hello everyone, this is Chris. Welcome to another episode of Once and Always a Fanboy. Our next guest is the definition of grit and determination. She's a powerhouse athlete who competed at the highest level on Physical Asia, and fans have already dubbed her the Clutch Queen for her moments of pure Pinay grit. Today, I'm so excited because I'll get to hear her stories from intense challenges on an international stage to the mindset that helped her push through it all. Fangirls and fanboys, Lara Liwanag! Hello guys, Team Philippines represent. Laban, Pilipinas. Wow! I am honestly very excited. For you, no, when the producer said na Manny Pacquiao will be part of your team, that, like, I'm sure, like all of us, the whole world, we were like so excited. Pero for you, what did you feel first? Pride ba? Or pressure muna? Pressure muna. Kasi parang ako, paano ko tatapatan si Manny Pacquiao? Ganun level eh. Pero kasi nung una namin na receive yung roster, sobrang galing nila. Like, wala silang heads up kung sino yung makasama. Okay. Like, a week before kami mag-fly to Korea, doon pa lang namin makikita yung roster. So, parang pagkita ko nung email, unang-una, nakasulat, Pacquiao tapos Emmanuel. Parang, okay. So, yung anak ni Pacquiao kasama. Sabi ko. Kaso pagkakita ko doon sa next nung pangalan niya, nakalagay 46. So parang, ano ba yung 46 number? Ano ba? Height ba to? Di ba? Yeah. Yun yung inisip ko eh. Tapos yung iba, tinignan ko din. Agad kong sinearch yung mga IG nila just so na mag-gauge ko din kung nasaan ako sa level ng mga to. So parang, tinignan ko, sabi ko, Emmanuel Pacquiao. So si Pacman. Sabi ko, wild. Wow. Sabi ko, yun yung na-feel ko pressure. Hindi naman yung parang pride kagad eh. Ang iniisip ko, paano ko tatapatan yung image niya? Kasi alam kong like extraordinary to eh. Like siya yung pinakasikat sa lahat ng athletes na nandun sa show. For so sure. Yun yung una ko naisip, yung pressure talaga. Kasi parang ako, nobody naman eh. Eto, sikat talaga to. Siyempre, kung makakatim mo si Pacman, ayaw mo naman mapaya yung Philippines. Yun talaga, yun na-feel ko. Did you all know from the beginning na Manny will be leaving early? Wala kaming alam. As in, wala. Bigla na lang pagka next na quest parang, okay, yung sub na ng lalaki yung papasok. Ganun kagaling yung mga production team. Amazing. Walang sinasabi about anything talaga. So you were just as surprised as the viewers? Yes po. Kasi even yung girls, meron silang sub. So yung boys, merong sub. Pero wala silang sinabing purpose but nandun yung mga to. So ang sabi lang nila, just in case merong nagkaroon ng emergency or may na-injured, meron magre-replace. Yun lang yung basic na alam namin. Kung na-surprise kayo, kami din. Let's talk about what everyone wants to talk about. Your clutch performance at that death match. Everyone saw the slow-mo, the grit, the amazing Korean editing, which Koreans love these 6 seconds, which lasts 2 minutes. But only you know what it felt like inside your body at that moment. That moment you were pulling 3 athletes at once. Did you even realize you were rewriting that whole episode? Because before that point, it was like, oh my gosh, I think that's it. Yeah. But literally, what snapped? So, actually, yung first talaga na strategy namin ni Robin, yung unang game plan namin, dahil alam kong mabilis siya, like, kung fast lang or speed, nasa kanya lahat yun eh. So, yung strength nasa akin naman. Sabi ko, Robin, ikaw mauna sa ball, tapos if by chance nakuha mo kagad, just throw it to me. Tapos ako itatakbo ko sa goal natin para tapos.
Nung first match, parang hindi nag-work yun. Dahil aggressive din yung other team Yeah. So, kung malalaman nyo lang, yung crossfitter ng Thailand, parang 9 times ang fittest sa Thailand. Sobrang galing. As in, nagsa-start pa lang ako, idol ko na rin siya. Okay. So, nung nakita ko yun, yung girl na nandun siya, parang, oh my gosh, kilala mo na talaga kilala siya? ko lahat. Okay, parang sa lahat na nagko-crossfit doon, siguro ako yung lowest. No joke. Ito, fact lang talaga. Okay. So parang nung nagtapat kami that time, sabi ko, okay, malaki yung bodybuilder nila. Yung crossfitter nila, alam ko malakas. Pero sabi ko, bahala na. So ako, every time naman before ako nag-start ng game ko or nagtitraining ako, nagdadasal naman talaga for guidance talaga. So nung nag-rematch, dahil nga walang nanalo dun sa first parang match namin. Yeah. So kami ni Robin parang, okay, basta hawakan mo yung bola, try natin lumapit na sa goal nila para like we can win the game, parang ganon. So hinold namin, nasa other side na kami. Problema, nakita ko tong si Jar, yun yung crossfitter ng Thailand. Pinul niya yung leg ni Robin. So parang ako, as kami ni Robin, as much as possible, ayaw namin manakit kasi we don't have any skills sa combat Yeah. Kaya sa hurdle siya, ako naman crossfit. Kasi ayaw namin ng contact sports talaga. So parang nakita ko, hinila niya si Robin. So ako naman, awang-awa kasi nakakainom na talaga ng water tong si Robin. Oh my gosh. No joke. Sure. Yeah. Pero parang si Robin, kahit na alam niyang risky, like na swallowing water from that place, hawak pa rin niya yung bola. So parang do or die din talaga siya. Wow. So parang ako, ano mga gagawin ko dito? Parang ayoko din manakit as much as possible. Pero nung nakita ko talagang pinupul nila si Robin, doon ko na tinulak si Jar within 10 seconds. So parang nagbibilang na kasi sila, nape-pressure na ako. Amazing. So parang nakita ko si Mark, nagwa-warm up na siya kasi if ever man matalo kami, Mark will go for another match. So yun yung parang redemption if ever man. So kami parang lahat 10 seconds, 10, 9. So ako parang parang nararatel na din ako kung anong gagawin. So tinignan ko yung timer. So pagtingin ko sa timer, nasa 6 pa lang yung timer. Tinry ko lang i-pull yung ball papunta sa other side kasi ang nasa isip ko talaga, sana bitawan ni Robin yung bola, kukunin ko na lang kasi ako lang yung nakatayo. Problem is, hindi niya rin binibitawon kasi hindi niya na maisip siguro yun na parang let go, baka makuha din ng other team. So pinul ko si Robin kasama yung ball. Umusog lahat sila. Yun lang yung mindset ko. So parang bahala ka na, Lord. So, nag-work pala. So parang ako, sige, last 2 pulls na malakas. So hinata ko, sumisigaw pa ako Alam ko na pag nalagpasan ko yung referee sa gitna, which is nasa center, alam ko mananalo kami. So hata ka lang ako, tiwala lang sa kaya kong gawin. Nung nilagpasan namin yung referee, like 1-2 seconds left, alam kong panalo na kami. Yun talaga yun. So parang ako, siguro, dahil din sa practice ko sa CrossFit, kung sa mga nakakaalam sa akin, yung last few seconds ng workout, kaya ko pa maglabas ng power. As in, kaya kong tiisin yung pain. Siguro mga 15 seconds, kahit alam kong mahirap siya. Yun yung lagi kong training kapag nag-workout ako. Siguro na-apply ko dito, something like that. And syempre, guidance si Lord, yung adrenaline. Di mo na alam saan nanggaling yung power. Parang kung titignan ko, binulungan lang ako ng mga guardian angel. Sige, hatakan mo na. Go na. Parang gano'n. So, nag-slow-mo lahat. Yung pagtingin ko sa timer, nag-slow-mo lahat. Hindi ko man na-feel na 6 seconds na lang yung natira. Parang ganon. Yun talaga yung naramdaman ko that time. Kasi na-imagine ko pa lahat Lahat, makikita mo yung ibang teams. Siyempre, cheering for Thailand. Tapos naririnig ko si Mark. Talagang go. Ganon siya, naririnig ko lahat. Ako naman parang tiwala lang din talaga dun sa tinry ko. At least, tinry ko. And your final look. Yung final look na yun, binigay yun kay Mark talaga. Kasi alam ko siya yung talagang sobrang nag-cheer sa amin nun So parang tinuro ko lang siya, Gatsu, parang ganun lang. Epic. So congratulations for that talaga. Thank you. Eventually, when elimination finally came, what broke you more? Your body finally catching up to all the exhaustion, or the heart realizing like the story was ending? Natapos na yung story namin, pero alam ko naging proud kami. Like, magiging proud yung Philippines sa amin. Kasi, kahit naman marami nagsabi na ang daming what ifs, diba? Pero hindi naman kasi sila yung nandun Exactly. Even yung sa akin for the pillar vaulting,
yung height ng pillar nasa may chest ko na, pero kalaban ko, tatangkad lahat. Kumbaga, mahirap siya, pero we did our best talaga. Yun naman yung masasabi ko. So, malungkot siya, at the same time, happy kasi alam kong mapaproud yung Philippines sa amin. Ang daming na-achieve. Yes. How tired were you at the end? Yung mindset, I'm guessing, mindset of an athlete during a competition, there is adrenaline, hindi mo mararamdaman mga konting sakit here and there. Pero when it was over and then you breathe, were there parts of your body na, oh shit, medyo masakit to. Yes. Parang wala naman body soreness, pero maraming sugat. Okay. Parang, okay, may sugat pala ako dito. Parang, kasi ang daming quest doon, parang di mo naisipin kung masusugatan ka or whatever. Sobrang die hard talaga lahat. Yun naman yung masabi ko. Pero, yun nga, after nung quest namin, kahit alam mong pagod na pagod sa shooting, kasi usually nag-run ng almost 20 hours ang shooting namin. I know. Ganon I can imagine. Yes. Like, ang galing lang ng editing, pero I'm sure this is not like a quick. Yes, it's not a quick. yes. Kasi parang tinatry din nila na parang matapos lahat muna before bumalik sa accommodation. Yun yung ginagawa ng production team namin. So parang kahit na pagod, dahil siguro na-excite ka din na kikita mo yung mga teammates mo or other teams na nagpo-push para mag-perform at their best. Yeah. Ako kasi as an athlete, natutuwa ako pag ganun eh. Hindi ko nafe-feel yung pagod pag nakikita ko na may kasama akong nag-all out din. Yan. I'm very curious as an audience member. Kunyari, one big match or challenge, how many resting days do you have before the next one? Gets. So usually one day for shooting. Tapos yung next day namin, rest. So binibigyan kami ng conditioning na parang massage ng production team para well-recovered. Okay. Yan. So, pampered naman kami. Good. I was like thinking, oh my God, every day, parang that's like so sakit. Parang one day on, one day off. Yan. Alternate lang siyang ganun. I'm very like sensitive to seeing the intense, I guess, rivalries between countries. Now, you can really see na talagang they're in it to win it. Yes. Like, it's so heated, tension. But sa social media, parang it tells a different story. It's like you're all friends. Like Team Australia being so chummy with other countries and stuff, like hugging, smiling. Like, what's the dynamic like when you're not shooting? Yun naman, pagka off the camera naman, lahat naman friendly kasi sabay-sabay kami kumakain eh. Hindi nyo man may isip pero Australia talaga yung pinaka-friendly na team. Sa show, medyo sila yung yung aggressive, pero sa off the camera, sobrang bait nila. Okay. So parang pag naman wala sa shooting, parang normal na tao lang talaga. And I feel like you also are playing a part eh. Kasi this is a show. Yes. You also have to have that medyo angas and determined na you wanna beat them. Yes. So it's like a mix of acting. So it's nice seeing na like even after the show, everyone is so close with. Yes po. Yun especially with you. You became really close friends with Unsel. Yes po. What connected you so quickly? Actually, yun din yung pinagtatakan ko. So habang nasa kami, parang dining area, dahil alam kong sikat siya, syempre gusto kong pa-picture. Okay. So parang sabi ko kay Ray, kay Strongman Ray, Ray, picturean mo naman kami ni Unsel kasi alam mo naman, baka hindi na natin makita to. Ganun talaga. Yeah. So kumakain siya mag-isa. So parang tinanong ko if pwedeng magpa-picture, something like that. So parang nagpa-picture kami. After nun, paalis na ako, tinawag niya ako. Lara, sabi niya ganun. Parang, so, edi ako naman parang, ba't na ako tatawagin? Edi, bumalik ako sa kanya. So parang kinumusta na ako, parang ganon. Tapos tinanong niya yung IG ko, parang, kasi parang tinitingnan niya siguro yung profile ko, parang ganon. So pinakita ko naman. After nun, nag-connect kami. So parang siya nagpa-thank you kasi nakilala niya ako, something like that. After nun, niyaya niya akong kumain with the Team Korea. Oh, yes. wow. So parang ako, wow okay, sayang yung chance, sabi ko ganyan. So, nakasama ko si Seng Yung Choi. Siya yung fittest in Asia sa CrossFit. So, alam ko, super lakas. Imagine nung nakasama ko silang kumakain, parang, andyan si Amoti, si Sungbin, si Stan Gun, si Minjay. Wala, hindi naman din sila yung parang mayabang na parang, kami, superstar kami, ikaw, ano ka.
nagkataon kasi that time, parang may dysmenorrhea ako. So, nagstay ako sa hotel. Kaya hindi ko kasama yung mga Team Philippines. Okay. Parang ganun. Tapos parang noong time na yan, so ako naman parang, okay, total, naman sila, open naman sila. Hindi ko na-feel na may wall. So, kinumusta ko din, kinilala ko lahat. Tapos, I'm inviting everyone na mag-visit sa Philippines. Sa gym ko, which is Barn Fitness sa Pampanga. So, sige, yun sila parang nag-research. Parang, okay, I will visit your box. Sabi ko, totoo ba to? Nananaginip ako. Kasi parang superstar ng Korea. Parang naka-close ko. Sabi ko, really? Sabi ko, parang sabi ko sa nila ni Seng Yun-soy, parang promise ha, pupunta kayo. Tapos etong si Yunsil, parang iba din siguro yung connection. Parang nakita niya na genuine talaga yung parang friendship na hanap ko. Nabigla ako may binigay siyang parang bag of goods from Korea. May notebook, merong parang mga Korean parang yung mga skincare, may snacks, tapos meron pa kayo parang mini na nail set, parang ganun. Basta sobrang cute lang, parang from Korea lahat. Tapos sabi ko, parang kinapala ko na yung mukha ko. Since you gave me a notebook, you write me a letter. Sabi kong ganyan. Silang dalawa ni Seng Yun-soy. So parang nakita ko naman doon na, okay, sa shooting, sa screen, maangas talaga sila. Pero in person, sobrang bait. Yun talaga yung nakita ko. So parang ako naman, di naman din ako eager na parang, uy, punta ka ng Philippines, sabi mo ha, ganyan-ganyan. Nakita niya siguro na lang talaga, genuine lahat. So parang week before lumabas yung death match, nag-chat siya ulit, si Yunsil. Parang, Lara, I'm going to Philippines. Really? Sabi ko. Really? Sabi ko, yes, sabi, I'm going to visit you. So wala siyang plans. Yung, kumbaga yung pinramis nila, ginagawa talaga nila. Ganun kasimple. Amazing. Super. Kaya ako parang amis ako. In an instant, nakapagbuksan ng ticket. Parang sabi ko, or we're going to have a watch party. Are you okay to watch it with my community? Kaya, oh, no problem. Ganun siya. As in, sobrang chill. Yun yung sobrang bait niya. Yun yung masasabi ko. Makita nila na parang siya yung, meron kasi siyang aura na medyo parang masungit, parang ganun. Pero once na nakilala mo, sobrang bait na tao, sobrang smart din. Yan. So when she visited, she stayed in the Pampanga area? Yes. Meron akong friend na nag-host sa kanya. So binigyan siya ng accommodation para hindi na din ma-stress. Something like that. How was that reunion like, having her in your own gym? Honestly, ayoko lang naman pakita na parang sobrang amaze ako. Parang para din ako nananaginip. Even yung mga students ko na nasa gym or box tawag namin sa gym namin. Parang di rin sila makapaniwala na merong superstar na nag-visit. So parang kami, baka yun talaga yung meant na mangyari. So parang kami, na-entertain lang din namin siya na maayos. Tapos yung mga gusto niyang gawin, like workout together. Yan. Doon ko na lang parang in-accept na, okay, so baka siguro same level na kami. Kahit na hindi ako sikat, sabi kong ganun. Pero lagi naman niya sinasabi, hindi naman niya tinitignan na ganun. Tinitignan niya ako as a good friend daw talaga. Yan. And nag-viral yung you were just pulling her and Mark. Siya din ang nag-isip nun. Oh Silang my dalawa ni gosh. Mark. Wow. Even si Mark, dapat hindi man siya like mag-visit. Sakto parang on the way home to Baguio, nag-message siya sa akin. Parang, I'm going home to Baguio, parang ganyan-ganyan. Sabi ko, why not parang drop by sa Pampanga? Nandito kami ni Yunsil. Sabi ko, we can like make content, something like that. Ako, zero knowledge about anything talaga. Kasi hindi ako used to this. Kumbaga, hindi ako yung parang sa harap ng camera, okay lang makipag-usap to someone. Sobrang nararatel ako. Pero sina Yunsil, sina Mark, parang wala lang sa kanila pag gumagawa sila ng mga content. So parang sabi ni Yunsil, we make a video, ganyan-ganyan. Your 3-second clutch. So parang, really? Sabi ko parang, magkano bang babayad ko sa mga to? Parang wala akong pambayad. Parang gano'n iniisip ko Kasi parang, wow, yung mga superstar, okay lang na makipag-collab. Yun, tas gumawa kami ng video for her, like sa kanya, kay Mark, and then sa akin. Tas sobrang thankful ako sa dalawang to kasi parang dun na-relieve din yung moment nung death match. Parang nakita ng tao talaga na, hindi lang yung death match It's more of yung bond ng mga parang participants na nandun, regardless kung anong country sila. Since my show is called Once and Always a Fanboy,
What are you currently fangirling over? Like, ano yung, are you binge watching anything? Are you geeking out over anything? Like, ano yung nag-excite sa'yo right now? Ang inuulit-ulit ko lang talaga yung Physical Asia. Sorry. Di naman sa parang dahil show namin siya. Sobra kasi yung sobrang ganda ng edit. Parang ang dami mo din na makukuha lessons about it. Parang ganun. Hindi lang siya like showing yung strength ng parang isang athlete or whatever. Meron din kung paano yung game plan, paano yung strategy. Ako kasi kung manonood ako ng something, it's more of related sa sports. Got it. Kasi gusto kong i-apply lagi siya sa parang sa career ko, parang ganun. So once the show was over, what did you realize about yourself that you didn't see while competing in the show? Ako, yun talagang death match, yung clutch move na ginawa namin. Kasi parang tinatry kong tignan lahat ng death match sa lahat ng seasons ng Physical 100. Walang gumawa ng within 3 seconds na turnover na yung possession Yeah. So, ibig sabihin for me, lagi lang talaga merong test of fate. Laging ganun. Parang regardless kung ilang seconds na lang yan. It's how you parang trust your fate kay Lord. Na parang anytime, walang imposible talaga. Parang anything is possible. Imagine mo parang 3 seconds, 3 tao yun. 3 tao. Diba? And kung ito-total mo din yung mga body weights nila, siguro nasa 150 kg to 160 kg total. Tapos wala naman akong belt doon or wala naman akong straps para magawa ko yung proper performance. Oh my God, yes. So, ako, yun talaga yung lesson na ikikip ko. Parang every time meron talagang challenge sa life. Na yung tao parang, wag muna sumuko. Ilaban muna. Parang try mo muna kung anong kaya mong gawin. At least, if ever man hindi naging successful, nag-try ka. Exactly. Kung di mo tinry, wala kang what if. I mean, wala kang makikita anong outcome nung ginawa mo. Parang ganun. For me, lahat naman, failure man yan, merong blessing na kapalit. So people online call you pure Pinay grit and the clutch queen. Looking back, what do you think allows you to pull off those big moments? Do you find yourself tapping into that same grit in life outside of sports? Are you like this in your normal life? Kung alam ako ng tao, ako yung tipong tao na parang very hardworking talaga. Okay. So, regardless kung may mga students or wala, nandyan ako for my class. Yung passion ko to coach, nandyan. Kasi, ako pag nakikita ko yung students ko na natututo sila or para nag-i-improve sa fitness sila, natutuwa ako Kasi yun yung hinihingi ko kay Lord na maging instrument na makatulong ako. So if nakikita ko nagpo-progress or may changes, ibig sabihin nag-work. So parang ako kasi hindi ko siya na-feel na burden. Kung alam lang ng tao, parang morning nagko-coach ako, at the same time training, tapos in the afternoon train ulit and then coach. Imagine yung energy na sinspend mo, tas nakikipag-usap ka pa sa tao. Pero isa lang yung masasabi ko, if love mo talaga yung ginagawa mo, walang burnout dyan. And yun naman lagi, always pray na yung passion na nasa heart mo o yung fire na nandyan, magsistay. Parang ganun. Para din makatulong ka sa ibang tao. Yeah. What is something like a future that you can see in your career that you didn't think was possible before you joined this? So, prior itong Physical Asia, bata pa lang, dream ko talaga to compete internationally. Yun talaga yun. So parang ako, nakikita ko yung mga nung elementary kami or parang high school, makikita ko yung mga kasama ko, nagpapalarong pambansa, nagko-compete sa ibang countries. Parang ako, kailan kaya? Yun yung question ko Pero hindi naman nawala yung dream ko na yun. So parang every year, kung ano man sport yung papasukan ko, gusto ko talagang maging top athlete ng sport na yun. So, nag-start sa basketball, buong nursing life ko, basketball. Hanggang sa parang naging MVP ako do sa parang last year ko. Pero yung goal ko is mag-champion lang talaga yung nursing over sa ibang courses. After naman ng basketball, pinasukan naman namin ng sister ko, si Lauren. Ultimate Frisbee naman. Wow. So, kilala kami ng Ultimate Frisbee Committee as Liwanag Sisters. Kasi usually pag naglalaro kami, same get up, same lahat. Para malito yung opponent namin. Game plan Game plan. Parang may strength yung kapatid ko, meron din ako. Iba yung skills niya, iba yung skills ko. So parang pag may mag-guard sa amin, hindi nila alam kung si Lauren ba to or si Lara. Parang ganun. Ganun ka-competitive. Yun yung naman masabi ko. Dumating yung CrossFit.
may napanood ako dun sa Thailand, parang competition sa Thailand. Si Victoria Campos. Siya yung fittest in Brazil. Sabi ko, gusto kong maging kamukha niya. Since that day, nag-train ako. Nag-prep ako for 5 years before ako nag-compete for the Open. Open kasi parang you get to compete within Philippines. Tapos after nun, irarank nila kayo. Kung sino man yung mag-top 1, ipapadala nila sa US for CrossFit Games. So, after 5 years, after ng ilang qualifying workouts, nag-rank 1 ako. So, may ticket ako for CrossFit Games. Sabi ko, ito na yung chance ko. International na kasi ako lang yung may slot for CrossFit Games. Kaso dumating yung pandemic. Oh. So, hindi natuloy. Pero andun na lahat. Lahat naka-ready na. Tapos, di naman namatay yung dream ko na yun. So, parang nagtuloy ako. Hindi naman pwedeng puro ka athlete. Anong pagsusustain mo for being an athlete? So, ako, tinuloy ko yung coaching ko. So, nagko-coach ako para to earn money. Nung pandemic, kahit na alam kong sinara nila yung mga gyms, kahit walang ganun, tuloy pa rin yung ginagawa ko. Kahit wala na akong parang employee na mag-maintain ng gym. Ako mismo nagwawalis, parang nagmamop, parang lahat ng cleaning, whatsoever. Kumbaga, after nun, nung nagkaroon na ako ng sarili kong gym, doon ko na-realize na pinrep ako ni Lord for this. Nakatanggap ako ng invitation from Physical Asia. Parang, why me? Yun talaga eh. Tapos after Physical Asia, doon ko na-realize na yung pinagdadasal ko, yung pinapangarap ko for the longest time, ito yung right timing na binigay ni Lord. Yun talaga. When a young Filipina watches you, what do you secretly hope she sees? Strength, resilience, or permission to chase something as big as what you've accomplished? Siguro yung permission to chase something na kumukha ng dream ko. Parang, ang masabi ko lang, sa lahat ng mga tao na gusto talagang mag-pursue ng dream nila, don't stop. Tas tuloy lang. Kasi hindi naman ibig sabihin, pinangarap yun ngayon din ibibigay ni Lord. May right time eh. What if hindi binigay ngayon kasi hindi ka pa ready? Same thing goes sa story ko. So it took like 10, 11 years before nag-manifest yung pangarap ko na yun. So yung masabi ko lang, never stop parang dreaming, tas hard work lang lagi. And keep your passion sa gusto nyong gawin. Very nice. So that's it. You've conquered the ultimate once and always a fanboy obstacle course. Before we step off the mat, do you have any final words for your fans, your teammates, everyone who's been cheering you every step of the way? Just sa lahat po ng sumuporta sa Team Philippines, sa Physical Asia, maraming salamat. Maraming salamat sa tiwala. Ginawa naman po namin lahat ng best namin. And alam namin na magiging proud kayo. Sa lahat po ng sumuporta sa akin, wala man yung Physical Asia or nandyan kayo, family ko, friends ko, Barn Community, yan, si Boss Van, lahat nandyan. So, thank you sa support. Hey, thank you so much for your time, Lara. I've been really excited to have this conversation. And some of my questions, they're really like my wife's and my question talaga while watching. So we love the show so much. We love what you've done. Yes po. The whole Team Philippines, it's been such an amazing thing to watch every week. And congratulations on all the success. Thank and you your po. Future success and all the goals that you're gonna accomplish pa kasi marami pang mangyayari. So thank you so much for your time. Thank you for coming all the way to the studio. Na-excite din ako eh. Kasi alam kong maririnig ng tao kung ano yung nararamdaman talaga ng team namin with that show. And kung ano man mas-share namin. So thank you, Sir Chris, for having me. Yes. Thank you so much.